Intentions are serious. I want to get to know you better because my intentions are to marry you. And? Sa lulog ko, agad-agad. Agad-agad. 5 buwan makaraang ma-engage noong October 6, 2013, pinag-isa na ang mga puso ng inspirational speaker, author at entrepreneur na si R.D. Roberto Jr. at Miss Universe 1999 first runner-up na si Miriam Kiambao. Naganap ang kanilang garden wedding hapon nitong March 25 sa Villa Summit sa Tagaytay City. Miriam, paki-introduce mo muna si Mr. Introducing my best-selling author, award-winning entrepreneur, in-demand speaker, author of Real Men Are Pogi, ang poging-poging Mr. R.D. Roberto, and my husband. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami kasi uma-attend ako ng mga seminar ng Salt and Light Ventures. Ito yung isang organization where they produce leadership workshops. Siya at yung late wife niya ang founder. Pero there's one particular workshop that she enrolled where I was the workshop leader, which is yung project author. Ang Salt and Light Ventures ay isang organisasyon na nangangasiwa ng mga educational event. Nagkita na kami before, pero mas naging up close yung pagkakilala namin dahil nga mentor ko siya. So, That was 2012, January. Kahit nung umattend ako ng workshop niya, buhay pa rin yung late wife niya. Kaya walang attraction talaga. Tsaka ang type niya, mistizo. Meron pa akong ibang crush na mistizo. Siguro maraming taong curious, ano bang nakita ko kay RD. Di ba mentor ko siya? A year later, nung natapos yung mentorship namin, nakatanggap kami ng text sa kanya na namatay yung wife niya. Kasi she was battling lupus for 12 years. And she passed away January 2013. So, nung narinig namin to, yung mga classmates ko dun sa workshop, sabay-sabay kami nagpunta dun sa wake ni RD, ni Tingting, yung late wife ni RD. And, mga ano lang kami, nanonood lang kami nung mga nangyayari. And I just saw and appreciated how he loved his wife. Dahil namang haraw si Miriam sa labis na pagmamahal ni RD sa kanyang kabiyak, bigla niyang naisip ang kanyang katayuan. The former beauty queen was married to her Italian boyfriend Claudio Rondinelli in December 2004. The couple moved to Hong Kong where Claudio ran several restaurants. Ngunit makaraan ng 2 taong pagsasama ay nagdiborsyo rin sila. And for the past 4 years, I've been remaining single. Tapos nakafocus lang talaga ako sa relationship ko kay God. Sabi ko nga, si Jesus yung aking boyfriend. Pero the whole time, talagang nagpe-pray na lang at naniniwala ako na ipapadala din sa akin ni God yung God's best niya para sa akin. Tapos ito nakita ko yung capacity niya for love. Sabi ko, God, I also want that kind of love from my God's best. Tapos 3 months later, nagaya siya na mag-lunch kami. So, friendly lunch lang yon. Doon kami nagkamustahan. And It's the first time na actually we had a conversation na talagang A real conversation. Na friend to friend. And doon ko nalaman yung mga hinanakit ng puso niya, yung life story niya, tsaka yung mga dreams niya to have a family again. Tapos tinatanong, bakit single ka pa? 4 years, parang ikaw pa, parang nagtataka talaga kung bakit single pa rin siya. ang sabi ko, I'm waiting for my God's best. Tapos, binalik ko naman sa kanya yung tanong. Sabi ko, ikaw, kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Tapos, ang sabi niya, eto, I'm still grieving. A few days later, well, at that lunch, we prayed for each other. Before I could end the prayer, parang may nag-urge sa akin, pag-pray mo yung love life. So, pinag-pray ko yung love life niya. Sabi ko, tsaka Lord, P.S., yung love life ni Miriam, pwede ba kung sino man yung God's best? Sabi ko, Lord, please heal him and comfort him. And I pray, Lord, that you will give him a heart transplant so that he can love again. Alam mo yung movie in your mind na parang may pictures na swirling around. Talaga, pwede mo mamili. Sino bang mga amigos yung makilala ko? Bilang
among all the maybe 12, 13, 15 possible nakita ko siya. Simple pala siyang tao. Kasi kinakwento niya na nagta-tricycle siya dati bago siya mag-Miss Universe, na nag-gym instructor siya, na nag-jeep siya, na ganito yung buhay niya. Mag-long shot ako maniligaw ko first day, sa birthday niya. 3 days or a few days before her birthday, nagpadala na ako ng bulaklak. Ang impression din sa akin, kung sino man yung God's best ko, mamimit ko siya sa birthday ko. May 20 birthday ko na, I had lunch with my family, tapos nung gabi, nag-volunteer ako bilang host sa 700 Club. Tapos, guess who shows up? Dumating siya doon sa 700 Club. A week later, nagaya siya ng lunch, kwentuhan lang kami. Pero meron na pala siyang intention no, na manligaw, pero hindi natuloy. So nagaya siya, mag-dinner naman tayo ngayong Sabado. Actually, the night before nung dinner, nagpadala ng bulaklak. 7 pula, 7 pink, tsaka 7 puti. Sabi ko, naliligaw kaya to? Ngunit hindi lang pala mapasagot si Miriam ng oo sa kanyang panliligaw, ang layunin ni RD. My intentions are serious. Sabi ko, I want to get to know you better because my intentions are to marry you. And? Sa lulog ko agad-agad. So, anong reaction mo? Umiwas ako sa kanya for the next 3 days. Pero nung finally, nahabol niya ako sa telepono, sabi ko, na-overwhelm ako sa kanya dahil gusto kong makasiguro. Ang hinahanap ko talaga yung mapapangasawa ko na. We continued dating for 1 month. Tapos after 1 month, sinagot ko na siya. Sa pagbabalik ng Star Talk, Miriam Kiambao Roberto nagbalik tanaw sa kanyang sinapit sa Italianong negosyanteng pinakasalan at kung paanong ang mapait na karanasang iyon ang gumising ng kanyang puso para magmahal muli. Susunod na. Basta, you reached a point that you wanted to kill yourself. Oo. So I was suicidal. Merong bumubulong sa akin na tumalon sa isang building.